Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17 candidates for ombudsman. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC, Judicial and Bar Council. Na magso-shortlist. Yan. Magso-shortlist. Isa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa parang para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist. Dapat may managot. Milyon-bilyon ang usapin dito. At ang problema dito, merong kontratista nakapasok sa gobyerno, sabi ni Aling Marie. Nandiyan at marami nang nagsusumbong. Kilay. After, basta gamitin ninyo yung ano. Yung kilay Panitong kaboting ito, na yun daw ginawa ng Korte Suprema ay naging sanhi ng panghihina ng checks and balances. Paano nangyari yun, Manang Laila? Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yung shoutout segment natin mga kasama ay sa huli na ho ng ating video. Abang-abang lang kayo. At ito na ho ang mga dapat nyo malaman. Ito si Nangingitim ay pilit na nilalayo ng taong bayan dito sa palasyo. Nagsagawa pa sila ng survey, anak ng tipaklong naman. Tigil-tigil, manahimik kayo sa mga ambisyon nyo. Hindi kayo mananaig. At due process ni Bibi Sara, yan ang dapat malaman ng ating kababayan. Dahil merong segment dito, isang podcast na alam naman natin na itong paghahain na impeachment kay Bibi Sara ay isang pamumulitika ng mga nakaupo, lalong-lalo na yung pinsan. 'Di ba? Oo, ito, tiyak na galit. Ito balit nagalit sa hindi natapos na flood control itong si Bungit-ngit. Kung nagalit ho kayo, ipitawag nyo. Kayo mismo ang bumalasa at iharap nyo sa taong bayan kung sino-sino. Nung una nga, hindi nyo mapangalanan Tapos nagalit kayo, pangalanan nyo, Mr. Bungit-ngit. Para alam ng taong bayan kung sino talaga ang dapat natanggalan ng ngipin. Sibakin nyo sa pwesto, ganun lang ho. Huwag ho kayong masyadong magpopular. Hindi na ho kayo popular. Bahong-baho na ho ang pangalan nyo. Pagdating dito sa mga... Mag-iipon na naman kami ng tubig ulan. Ganun ba? Huwag ganun, ha? At ito pa, dapat nyong... wow, ang kagaling, Sana all sa Maynila ho ay lilinisin na itong mga spaghetti wire. Galing talaga ni Yorme. Kakaiba-ibang klase. Simulan natin dito. Kay Nangingitim, ano meron? Pasok mo. Sa isang eksenang parang scripted sa teleserye ng politika, muling pinatunayan ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na sa larong pampolitika sa Pilipinas, hindi hadlang ang kapal ng mukha para sumugod sa pinakamataas na posisyon kahit puno ng kontrobersya. Tuloy-tuloy. Sa bagay, pag makapal ang pes, talagang kahit ano. Kahit anong sabihin ng taong bayan, sige ka lang. Kasi may hangad ka 7 taon ho ang pagkapwesto pag ikaw ay naging ombudsman. 7 taon kang magpapakasasa. Laki ng budget yan, mga kasama. Bukod pa dyan, yung mga bigay-bigay. Para lang hindi matuloy yung nahain na kaso. May pagtatakpan. Malaking pera. Sabi ni Aling Ledesma. Ibang klase ang usapin pag ikaw ay nakaupo sa ombudsman. At plus na, pag ito ay niluklok ng kanyang amo, panigurado. Lahat ng baho, na dapat sa kanila itutumbok ay malilinis. Sino naman ang tutumbukin nila? Si BP Sara. Abangan nyo yan. 2026, lalong iinit. Pag ito, wag naman sana. Wag naman po sana. Iba na lang. Iba na lang. Gawin yung ombudsman. Wag ito. Ang kanyang pag-atake para maging bagong ombudsman, sa mismong ahensya na kasalukuyang may iniimbestigahan sa kanya.
At hindi siya Init. natitinag kahit alam ng taong bayan kung gaano kabilis niyang napadismiss ang kasong droga ng sariling anak noon. Yun. Kung ganito ang style, abay siguradong may plano na kung paano rin bibistayin ang sarili niyang kaso kapag siya na ang nakaupo. Matatandaang nitong 2 ng Mayo, personal na inakyat ni Senadora Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Remulla at 4 pang opisyal ng Administrasyong Marcos. Kasama sa mabibigat na reklamo, grave misconduct, arbitrary detention, usurpation of judicial functions, graft, at perjury, lahat may kinalaman sa kontrobersyal na turnover ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Noong 6 ng Mayo, hindi rin nagpatumpik-tumpik si Ombudsman Samuel Martires at agad na iniutos sa lahat ng respondents, kabilang si Remulla, na magsumite ng kanilang counter affidavit. Ayon sa patakaran ng Judicial and Bar Council, JBC, automatikong disqualified ang sinumang aplikante sa Ombudsman o Deputy Ombudsman kung may pending criminal o regular administrative case. Pero nitong Miyerkules, sa isang emergency meeting, pinagbigyan pa rin ng JBC ang hiling ni Remulla na bigyan siya ng extension para magsumite ng clearance mula sa Ombudsman na magpapatunay na wala siyang kaso. Ayan na. Humihiling pa ang mama. Napakalakas mo naman. Sobrang lakas mo. Makapagbigyan niyo po ito, wag na. Oo, kahit magsumiti siya ng clearance na nakatunayan na wala siyang kaso, wag niyo hong payagan. Diba? Ganun lang yun. Alam niyo naman ang pinagagawa nito. Diba? Nakaupo lang na yung anak na absuelto. Libre, malaya. Walang kaso, sabi ni Aling Ledesma. Yan ba ang dapat na maging ombudsman? Sa tansya nyo mga kasama, ito hindi to biro na usapin. Pag itong umupo, panigurado, lahat ng mga kaalyado nito absuelto. Sa usaping flood control, dahil nagalit si Bungit-ngit dito sa mga Dorobo, pag ito umupo, wala, free. Naalala nyo ba si taga Marikina? Pangalan nun. Yung tricycle, naging artista ban. Si Kimbulot, naalala nyo. Dapat yun, dahil siya yung appropriate chairman na tayo. Dati, dapat kasama, kasuhan. No? Kung mayroong mga pagdudurobo insertion. Yun ang lakas pa ng loob nun dati. Pagdating sa ganyan, hindi raw, wala daw insertion. Ngayon, napatunayan meron. Anong gagawin natin dyan? Pwede ba ganun-ganun na? Pag ito umupo ng ombudsman, sigurado walang kaso yun. Si artista ban o si Kimbulot. Tignan nyo, maniniwala kayo dito sa JBC, may online survey para sa ombudsman application. Mantakin nyo, Nagpa-online survey pa sila. Para saan? Tuloy. Blue Ribbon Committee. So, pagkatapos nitong, may mga nakita kayong mga paglabag, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, mananagot po kayo. Nako, ito na, sino kaya to? Parang usapin ng mananagot. Ito kasi dati, di ba, merong parang nabalita na ang laki ng tinapyas, pinasok dito sa yung pondo na unprogrammed fund. Insertion nga ang tawag doon. Ngayon, siyempre, nag-iisip din ng, next week, sisimula na ang hearing ng Blue Ribbon. Iyan ang kaabang-abang. Sino ang mababalasang mga bakulaw? Sana ipatawag ito si Kimbulot. Di ba? Sana ipatawag yung mamaya may papakita ko sa inyo. May inuugnay ngayon na isang malaking kumpanya na kontratista ng gobyerno na konektado di umano sa isang politiko o siya mismo may-ari, hindi tinapos yung proyekto kaya pala nagkabaha-baha ang Bulacan. Mamaya-maya yan, ipapasok natin.
Pero ito, kailangan may managot. Simulan mo na, Senador Marcoleta, yung mga bakulaw. Yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino eh. Yan. Ay, nasabi nyo. Kasi wala pa tayong ombudsman ngayon. Ayun nga po. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at Tama. ngayon ay merong 17. Mm-mm. May 17 candidates for ombudsman. Mm-mm. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC, Yes. ito yung Judicial and Bar Council, Opo. na magso-shortlist. Mm-mm. Yan. Magso-shortlist. Iisa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa parang para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist, meron rin silang gustong gawin ng publiko eh. Ito, naglabas sila ng post sa Facebook ngayong araw at ang sabi nila ay, "We welcome your thoughts, concerns, or comments about the..." At tapos may link. Pag kinlik mo yung link, doon nalilitaw yung mga aplikante. At sabi mo siguro, bawa, Kanino galing yan? sa JBC. O, di maganda yan. Ako, positive yan. Aha. Positive yan. Para masabi ng taong bayan kung anong masasabi nila dito sa mga nominado, dito sa mga aplikante. Ito po ang listahan, 17 po ito eh. Yan. Justice Samuel Gairlan, Kim Henares Jacinto, former COA and now PCC Chairperson Michael Aguinaldo, Judge Jason Rodenas, Michael Musngi, Beda Epres, Bautista Corpin, Lisa Logan, Romeo Benitez, Felix Reyes, Geraldine Ekong, Melvin Matibag, Mario Lopez, Stephen Cruz, Jesus Crispin. Naku, pakitanggal po yan. Oo, hindi ho pwede nakasama ang pangalan niya. Please lang ho, para gumanda ang takbo ng ating bayan o ang bansang Pilipinas, wag ho kayong magpapanalo nang alam nyo na mayroong problema pa na kinaharap. At doon naman sa clearance na hinihingi, wag na ho kayong pumayag. Pakiusap lang, JBC. O kung sino man yung mag-i-interview dito sa mga nakasumiting mga pangalan na ito, nagmamakaawa na ho ang sambayan ng Pilipino. Wag niyong papayagan na maging ombudsman yan. Emulia, Benjamin Kagiwaw, at Johnny Caroche. Ayan, 17. Ang sabi nila dito, Sen, pagka-ombudsman, kasi ang uusigin mo dito, yung mga official din ng gobyerno, yung mga nakaupo eh. Tama. Dapat daw, at least hindi politiko. Hindi, Hindi tao ng politiko. Pwede natin isama yung term na gano'n. Kasi alam naman natin, itong nangingitim na ito ho ay tao ng nakaupo ngayon. Halata naman, di ba? Inyo, Sen. Parang wala pa nga naging ombudsman na galing sa politiko o kandidato. Basta ang pinaka-importanting pamantayan dyan ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong ipinagsasakdal o pinaiimbestiga sa opisina mo. At meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ng kanilang pakikipag-usap sa iyo. Kasi pupunta sa iyo yan eh. Sa anumang paraan, kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Dapat, hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang ang gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinag-anak. May pinapatamaan na dito. Sabi ni Aling Ledesma. Kaya yung mga galing politiko na gusto maging ombudsman, wag nyo ho papayagan na maluklok yan. Problema, ibibigay niya sa bayan. Halata naman, bakit? Di ba? Meron siya nakapending na kaso, sabi ni Aling Ledesma. At yung anak, di ba? Na-controversial sila. Totoo, sabi ni Aling Marian. Ano gagawin natin dyan? Paniniwalaan pa ba? Utangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi maiaalis na gano'n eh. Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan, kasi ang gagawin mo ay pantulong para sa kasusugpo ng katiwalian. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinatulan ng gano'n ay pagsasakdal mo. Kasi lahat ng i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun eh. Ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan na imbestigahan mo yung mga public officials
Kahit private naman, kaugnay nung kanilang gawain sa public, pwede rin naman kahit private eh. Kaya napaka-importante nun. Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Kaya ang daming qualified, pero yung katatagan, yung ano eh, yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako eh. Sabi ko, kung ako tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun. Ombudsman, Ang unang nakita ko sa kanya, yung kalungkutan eh. Ayaw. Yung takot eh. Takot. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo. Tama. Kung gusto mong tumulong sa bansa mo. Maraming paraan para tumulong ko sa bansa mo. Pero yan ang ultimate. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan. Magsasakripisyo ka dyan. Yun lang mga kasama. Naniniwala tayo na sana na hindi ito mapili. Problema ho yan pag napili. At sana hindi makialam si Bungit-Ngit dito. Kasi pag nakialam si Bungit-Ngit, tapos ang karir. Nagalit si Bungit-Ngit. Saan? Sa flood control. Patawag nyo. Huwag yung magsasalita kayo sa media at wala kayong gagawin. Ang nakakabuwisit lang ho, ayaw pangalanan. Kilala mo yan kasi pag pinangalanan mo yan, dawit si Sanpit mo. Dawit ang Balulong. Si Balulong, yung taga Bicol, yun, dawit-dawit. Magkakawindang-windang kayo dahil sa mga kumpanya. Na mga kontratista, na kongresista, sabi ni Aling Ledesma. Pasok natin to, gusto nyo? Para maniwala kayo. Nagalit daw kuno, sabi, sa video. Mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang palpak at hindi kompletong flood control projects matapos na personal na mag-inspeksyon sa Kalumpit, Bulacan. Dahil dito nagalit ang Pangulo sa mga kontratista ng nasabing mga proyekto. Magbabalita si Eden Suarez Santos. Mabuti nga yung website nandyan eh. At marami nang nagsusumbong. After, basta wag gamitin ninyo yung... Ayan nyo, tumaas ang kilay ni Gob. Ulitin natin. Tumaas ang kilay ni Gob kasi hindi naman... Huwag kayong magpapaliwanag na wala namang aksyon. Walang... ang kailangan ng taong bayan, rectification, tapos yung compliance ng mga kontratista. I-implement nyo kagad. Hindi pwedeng boses-boses lang. Ipatawag kung sino. Dapat may managot. Milyon-bilyon ang usapin dito. At ang problema dito, mayroong kontratista nakapasok sa gobyerno, sabi ni Aling Marie. Nandyan eh. At marami nang nagsusumbong. Kilay. After, basta wag gamitin ninyo yung ano. Yung kilay Sige, magano kayo. Mag-report kayo. Ulit-ulit yung report nyo sa akin, report na kay Gob, report na kay Gob. Lahat ng report na ninyo para alam namin. Pati sa press, report ninyo para alam namin lahat. Tingnan nyo yung yung parang dike kung tawagin eh. Parang dike. Yung water level niya, mas mataas pa doon sa bahayan. Kaya naman pala nagkakaroon ng baha-baha. Dapat dito, hindi ganun. Dapat ang ginawa dito, ano ba to? Nilaliman ang nilaliman. Pansinin nyo paano hindi magkakabaha-baha? Pag nasira yung konting portion ng, ano ba tawag dito? Ng, itong ginawang ano na yan, ano ba tawag dyan? May tawag dyan eh. Nakalimutan ko lang. Sige, yun na yun. Masira, mawasak dahil sa tubig. Siyempre, alam naman natin, yung pressure, yung current, tas mahina itong pader na to. Sabi natin pader. Papasok yan dito. At may mga tao. Nasa baba, ang taas ng sea level. Kaysa doon sa mga bahayan. Kaya pala nagkabaha-baha. Dapat ginawa nyo, pinondohan na pala ng gobyerno yan, hinukay nyo ng hinukay, at pinantay nyo lang dyan sa lupa. Nang sa ganun, itong sea level na to, hindi doon lumalampas sa mga bahayan. Di ba? Yung engineering design nito, parang mali. Sino ang dapat managot dito? Sige nga. Loy. Tingnan nyo Dismayado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa... Pambihira, kaya naman pala nagkabaha-baha. Minadali Ayaw nilang magbungkal. Pera Panagutin mo yan. Bungit, panagutin mo. Palpak na flood control project sa Barangay Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Yan ay matapos na personal na magsagawa ng site inspection. Tignan nyo yung water level. Ayan
tignan niyo yung mga tao nakababa. Tama ba yan design na yan? Kaya naman pala hindi pala mawala ang baha diyan. Diyan sa Bulacan na yan, ganyan pala ang design na ginawa ng mga bakulaw. Mga kontratistang mga dorobo ng bayan. Nakakasakit ng puso dahil ubusan ka ba ng bayan, perwisyo ang idudulot ng mga nangontrata. Aksyon ng Pangulo sa rehabilitation of the river protection structure sa kahabaan ng Barangay Bulusan. River protection pala tawag nila. Sinabi ng Pangulo na mahigit sa 200 meters ang kulang o hindi pa tapos sa nasabing flood control project, batay na rin sa kumpirmasyon ng kapitan ng barangay. Mali yan design na yan. Kahit tanungin mo yung mga third party, yung mga nag-i-inspection, sasabihin nila, ninakaw ang pondo dyan. Posible. Ikaw ba naman ganyan gawin mo? River protection, ganyan lang. Dapat hinukay mo. Dredging ika nga, nilaliman mo ng nilaliman. Di ba? At least yung tubig, hindi diyan lalampas doon. Walang ganyang mga protection. Meron man, pero kakarampot. At malalim na malalim. Ganun lang. Simplihan lang natin. Total, ninakaw naman ng pondo. Ginamit naman ng pondo. Pinondohan na ika nga. Di at least walang problema. Ngayon, sino magsasuffer? Buong Pampanga, buong Bulacan. Damay pa ng Valenzuela dito. Alam na namin, this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya, nabanggit na to. Sino ba may-ari na itong St. Timothy? Payari kayo ngayon, mga bakulaw. Boss, amo, manager, panagutin mo, please lang. Tingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Galit na galit din ang Pangulo sa kontratista ng nasabing flood control project. Ang St. Timothy Construction Corporation ay pangatlo sa 15 kontratista na nakakuha ng karamihan sa mga flood control project sa buong bansa. Magtitignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang sa hindi yung mga wala, ito naging kasama na parang ghost project na itong mga, hindi lang ito may butas, ano? Ika mo, meron pa. Butas-butas pala itong dike na ito. Parang swamp na ito, hindi na puro tubig lang na makita mo. Grabe, no? Wala tayong magagawa dyan. Ubus na ho ang pondo. Pero, maiba tayo mga kasama. Ibang klase ang nagagawa talaga pag magaling ang namumuno. Maipasok ko lang ito usapin dito sa Maynila. Ngayon, ang gusto ni Yorme, lahat mga spaghetti wire ay mawala na. Kahit sino naman gusto. Ganyan dapat ang leader. Inuumpisahan sa isang lungsod. Ito, mga kasama, hindi biro yung ginagawa ni Yorme. Araw-araw kumikilos. Kaya nga yung mga durobo, yung 3 durobo dyan sa Maynila, iyak pag ito kumilo si Yorme. Pakita natin ano bang latest ngayon sa Maynila. Ayun na, simula na yan. Galing, the best ni Yorme talaga. Alam nyo, yung mga gantong bagay, pwede, kayang gawin, kayang maisatuparan kung ang taong namumuno ay maayos. Pero kung wala lang, hihintayin lang matapos ang termino at hihintayin yung kaba ng bayan, walang mangyayari. Di ba? Walang mangyayari. Totoo lang tayo, maging ano lang tayo. Bakit sa Davao nagawa na yan? Bakit hindi kaya sa Maynila? Kaya yan. Ayan na si Yorme. Di ba? Ito tayo. Kaya naman pala, galit na galit itong si... ano bang excuse mo na hindi mo alam ang batas? Ikaw naman ay abogada. Ayun, ang banat niya. Sino ito? Sino ang babanatan ni Atty. Topacio dito? Itong nagmamagaling na si Olay.
Lai! Pasok. Ganun din, di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech. Bago, i-analyze mo naman kasi yung sinasabi mong ang impeachment ay mahirap nang gawin. Hindi po mahirap gawin. Tuparin nyo lamang yung due process requirements. Ano bang mahirap gawin? Tama. Ang Laila, di ba human rights chairman ka dati ng Human Rights Commission? Ba't ayaw mong sundin yung human rights yung due process clause ng konstitusyon? Naintindihan ko na wala kang paggalang talaga sa mga hukuma natin. Pero, ikaw naman ay abogada, ano ba namang excuse mo na hindi mo alam ang batas? Tama. Immediately executory nga. Coco, Laila, immediately executory. Hindi bali na si Senator One Ball. Okay Handball, lakball. Hindi naman abogado yun. Pwede na. Hindi bali na si Risa. Dahil yun binabasa lang niya kung anong ipasa sa kanya. Kamali yung nagpasa, nagkamali din siya. Yan. Hindi bali si Bam Aquino. Hindi bali na yan. Kayo ay mga abogado, haller. Si Kiko Panghilinan, hindi pwede hindi bali. Sa bagay, pwede rin natin sabihin, hindi bali na. Si Kiko Panghilinan yun Ayan, boss. Alam mo naman. Grabe, Ma'am Jubes, Opo. Talagang in full force yung mga talking heads ng mga yellow lalo. Ang daming boss. Labas si Coco Pimentel kanina na pinapakinggan natin. Opo. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Coco Pimentel, hindi daw dapat in-archive. Kasi pag ni-revive daw, magulo. Tama. Dapat daw status quo. Coco, ikaw naman ay bar-top notcher. Ano bang hindi mo naintindihan sa immediately executory? Yun lang ang intindihin nyo. Tapos na ang usapan Kung saan-saan nyo pa pinaiikot. Kaya natatalo ka sa Marikina Sumisa yung mga tao, paikot-ikot kayo. Iba talaga yung na-appoint ang asawa, parang Coco, sa gobyerno bilang diplomat. Nawawala yung sobriety at saka yung logic at pinipilipit lahat ng bagay, maipagtanggulang ang gobyernong nag-appoint sa iyong asawa. Naintindihan naman kita. I feel you, baby. Pero, si Manang Laila, ganun din, di ba? Yung taong noong nag-absuelto siya, ay ang unang-unang pinasalamatan niya, hindi kanyang abogado, hindi yung korte, kundi ang Pangulo. So, alam na. Pilit na naman itong kaboting ito, na yun daw ginawa ng Korte Suprema ay naging sanhi ng panghihina ng checks and balances. Paano nangyari yun, Manang Laila? Paano nangyari na nanghina ang foundations of checks and balances? Natakot ka pa, di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech para ikaw ay hindi makontempt. Pero meron na rin na nasabi mula sa iyo na pwede na rin for contempt. Yan. Idagdag natin to doon sa contempt of court na ginawa mo at kireklamo ka nung hindi mo sinunod yung TRO. Kaya na, we feel you also hindi mo naman ginagalang kahit kailan ang Korte Suprema. Di ba? Tama, halos lahat tama ang sinasabi ni Atty. Topacio Di ba? Wala silang respeto sa Korte Suprema. Nakakagigil nga ito Tapos, nung andun pa siya sa hearing ni Tatay Digong, na which is hindi naman siya dapat kasama, o hindi siya kasali, itong silay, may eksena. Pero bago yan, marami tayong isa-shoutout mga kasama. Shoutout tayo. Shoutout kay Tito Ding ng California. Shoutout po. Kay, hintayin nyo lagi yung shoutout ko sa inyo Nerissa Orita, shoutout from Kuwait. Anthony Ladignon, watching from Canada. Shoutout po. Okay, dito kay Ma'am Analisa Season, shoutout po.
Kay James Cordero, shoutout from Saudi Arabia. Oo. I-scroll natin kay Gina Eugenia. Oo, from Santo. Happy Friday. Saturday na po. Ito kahapon siguro to. Shoutout po sa inyo, Ma'am Gina. Oo. Edma Ricardo from Milan, Italy. Shoutout po, sir. At ni-scroll ko na po isa-isa para Oo. Maria Pabros. Oo. Shoutout po, Ma'am Maria Pabros. Ito mula kay Ma'am Mercia Permante. Shoutout from Hong Kong. Ganon din kay Malu, The Survivor Mixed Vlog. Shoutout po. Okay, yun na po ang ating shoutout for today. Kaya, comment lang po kayo. Marami pa pala to. Hindi siguro makita, Pero ganun pa man, sana makita natin. Halos lahat sana gusto natin i-shoutout Yun kung umabot ka sa video natin ito, like and share lang po ng video natin. Hanggang sa muli, ingat-ingat, bye-bye.